Pagdilit ko ng mga mata ko, bumungad sa akin ang dilim ng paligid. Ngunit may konti naman akong naaninag dahil may liwanag sa labas. Nag-inat ako bago tumayo. Pumunta ako sa salamin ng kwarto. Namangha ako sa ganda ng paligid. Bilog na bilog ang buwan at nagsabog ang mga bituin sa kalangitan. Kumikislap ang karagatan sa ilalim ng buwan. Gumaan ang pakiramdam ko na makita ang kagandahan niyon. Dumako ang mata ko sa ibaba, sa may pampang ng dagat at may mga tao nagsasaya. Isa siguro yon sa mga ginawang party ni tita. Bigla ko tuloy na alala na inimbitahan nga pala kami ni tita doon. Agad kong sinara ang kortina at saka nagsimulang magbihes. Nag-shorts lang ako at white sleeveless shirt saka lumabas ng kwarto. Daan-daan kong sinara ang pintuan para hindi magising si Patrick. Nakahiga ito sa sofa bed. Pumasok ulit ako ng kwarto at kinuha ang kumot. Daan-daan kong sinarado ang pinto at saka pumunta sa kinaroroonan ni Patrick. Kinumutan ko ito. Mabuti na lang hindi siya nagising. Umupo ako sa harap nito at saka tahimik na tinitigan ang payapang mukha nito. Ngayon ko lang natitigan ng ganito si Patrick. Ngayon ko lang nalaman na mahahaba pala talaga ang pilik mata niya. Ang mapupulang labi nito na dumampi sa labi ko kanina. Sana dumating yung araw na mahalin mo rin ako. Ako na sigurong pinakamasayang tao kapag nangyari yon. Napangiti ako na mapait. Hindi naman masama kung hiniling ako, di ba? Tumayo na ako. Hindi ko na siya gigisingin. Ako na lang magpapakita kay tita. Sasabihin ko na lang natulog si Patrick. Maiintindihan naman niya ako eh. Tsaka gusto ko rin makalimot ngayon. Parang gusto kong uminom, maglasing. Parang gusto kong maranasan kung paano yung walang iniintinding problema. Nakipagsiksikan ako sa mga tao para hanapin sila Troy. Nakita ko to kasama si Riker. Huminga ako ng malalim bago lumapit sa gawin nila. Ngumiti si Troy na makita akong palapit. Cousin, ba't parang wala si hubby mo? Inakbayan niya ako. LQ? Umiling ako at saka ngumiti. Nakatulog siya. Iniyaan ko muna baka mamaya nandito na yon. Okay, party na cuz! Sigaw nito. Binitawan niya ako at saka inakbayan yung isang babaeng naglakad sa harapan namin. Binaba nito ang beer sa lamesa at saka nila ang babae sa dance floor. Hindi man lang nagreklamong babae sa ginawa ni Troy. Napailing ako sa ginawa ni Troy. Boys are boys. Nakita ko naman agad si Christoph. May kasayaw din tong babae. Nakatingala ito habang sumisigaw. Mukhang nag-e-enjoy sila. Naiwan kami ni Riker dito. Huminga ako na malalim. Gusto mo na makakausap? Narinig kong sabi ni Riker. Napatingin ako sa kanya. Sumalubong sa akin ang malat-tsokolating mata nito na kapag tinignan kay tagus-tagusan. Parang kapag oras sa tinignan mo ang mata nito'y wala ka na magagawa kundi sumunod sa mga utos niya. May hawak to sa kaliwang kamay, inaalog ang laman noon. Kilalang kilala mo talaga ako, no? Nakangiti kong sabi. Pero alam ko na halata niyang peke yon. Ilang taon din kami nagkasama ni Riker. Alam ko, kilalang kilala niya ako kapag may problema ako. Pero isa lang gusto kong makausap. Alak. Tumaas ang isang kili nito. Hindi ka umiinom, Rosa. Tumawa ako ng pagak. Paano mo nalaman? Ilang taon nang lumipas, Riker Montano? Rosa, tinaas ko ang isang kamay ko para patigilin to sa sasabihin. Yumuko ako at saka kumuha ng beer sa cooler na nasa gilid nito. May mga coolers kasi ang nakalat sa paligid. Wala naman kasing booth na nilagay dito dahil open area to. May iba't ibang alak sa loob nun, pero ang pinili ko lang yung mild. Pagkakuha ko noon, naglakad ako patungo sa lugar na walang masyadong tao. Nakahanap na ako. Hindi yun gaanong malayo sa ginaganapan ng party. Ayos na doon. Na makahanap ako ng pwesto, umupo ako sa buhangin. Naramdaman ko ang lamig ng pinong buhangin sa mga hita ko. Binuksan ko yung beer at saka payapang pinanood ang alon sa dagat. Gusto kong makalimot, kahit sandali lang. Sandali lang. Naramdaman kong may tumabi sa akin. Hindi ko na nilingon pa yon dahil alam ko nang si Riker yon. If I cannot stop you, dadamay na lang kita. Sabi nito habang nakamasid din sa dagat. Ang tanging maririnig lamang ay hindi gaanong malakas na tunog mula sa party. Hinigop ko ang alak na kinuha ko. Gumuhit ang matinding pait sa nilamunan ko. Kamuntikan pa akong mapaubo na higupin yon. Nang malaon na sanay na ako sa lasa nun. Nang sa tingin ko'y mauubos ko na yon, nakaramdam ako ng hilo. Pero hindi pa rin nawala sa isip ko si Patrick. Bakit? Utak ko lang ang gustong makalimot, hindi ang puso ko. Si Riker naiintindihan niya talaga ako. Nagigilty tuloy ako na sinaktan ko siya.
Riker, can you... Huminga ako ng malalim at nilingon ito. Forgive me? Nilingon din niya ako. Lalong umangat ang kagwapuhan nito dahil sa pagtama ng liwanag ng buwan sa mukha nito. Bakit? Ano bang kasalanan mo sa akin? Nag-iwas ako ng tingin. Paano ko ba ito sisimulan? It is now or never. That I broke our promise? Hindi kita nahintay. Nagmahal ako ng iba. It's okay. Tingin ko yun na naging karma ko dahil nakipag-flirt ako sa ibang babae sa States. I was young and stupid. I want to apologize to you. Pero na-block mo na ako sa halos lahat ng website na meron ka. Huminga ito ng malalim. Your existence is precious to me, Rosa. I still love you. Rosa, kung may babalik ko lang oras, hindi ko ginawa ang mga yon. Siguro ako nang pinakasalan mo. Lumayo ito sa akin, saka sinakop ng mga kamay nito ang mukha ko. Nakita ko na naman ang mata niya na puno ng kalungkutan. Me too, Reich. I wish I could love you back. Niyakap ko to na mahigpit. Tumulong luha ko nung yakapin niya ako pabalik. I wish I could. Riker Montanos POV. Hinaplos ko ang pisngi ni Rosa. Nahigato sa buhangin samantalang ang ulo nito nakapatong sa hita ko kaya't malaya ko na pagmamastan ang malaanghel nitong mukha. Kilala ko ang kakambal niya, si Maxine. Hindi sila magkatulad dalawa kahit kambal pa sila. Mababasa mo sa aura nila kung sino si Maxine at Rosa. Si Maxine mahilig magsuot ng mahahalin na damit. Matapang din ang mukha nito na parang palagi ng mamaliit ng tao. Samantalang si Rosa, matitinong damit ang sinusuot at walang bakas ang mukha nito ng kapanatagan. Kung pagmamasan mo si Rosa, para siyang nawawalang tuta sa gubat. Parang kapag hinawakan mo siya, iiyak na siya. She's fragile. Makikita mo rin kung gaano niya kamahal ang tatay niya kahit gano'n ang trato nito sa kanya. Hindi ko nga alam kung bakit sa mata ni Mr. Mendiola ay si Maxine ang pinakamabait na anak nito. Sa haba ng panahong nakasama ko si Rosa, nakikita ko lang ang saya sa mata niya kapag pinupuri siya ng tita niya, si Tita Vicky, o di kaya'y nahahawakan niya ang laruan ni Maxine na bigay ng papa niya. Yumuko ako at saka hinalikan to sa noo. Me too, babe. I wish you could love me back. Pumikit ito at inalala ang araw na kausap ito ang sarili. Kahit high school pa lang kami noon, tinatak ko na sa isip ko na siya ang babaeng pakakasalan ko. At kapag nakabalik na ako dito, aangkinin kong muli siya. Huminga ako ng malalim, tsaka dumilad. Binaba ako ng tingin kay Rosa nang gumalaw ito at tumagilid. Inayos kong buhok na tumatabing sa mukha niya. Namutla ako nang mapansin ang mamumulang marka sa leeg nito. Yumuko pa ako para lang makita ng lapitan iyon. Shit! Am I too late? Get your hands off my wife, Montano. Napalingon ako sa taong nagmamay-ari ng maotoridad na boses na iyon. Nakita ko papalapit sa gawin namin si Patrick. Mabilis ang paglakad nito. Daan-daan kong itinaas ang ulo ni Rosa, tsaka binabayon sa scarf na binilot ko para maging unan. Nang makatayo na ako, hinigat ni Patrick ang kwelo ng damit ko. Mabalasik ang mukha nito. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Wife, the nerve. Hindi nga niya suot ang wedding ring nila eh. Samantalang si Rosa palaging suot yon. Ngumiti ako na nakakaloko. Sana, narinig ni Rosa kung paano mo sabihin na asawa mo siya? She'll be happy to hear that. Marahas akong binitawan nito. Ano ang gusto mong ipirating? Na hindi siya masaya sa piling ko? Pinamulsa ko ang dalawa kong kamay sa suot kong khaki shorts. Kailangan ko pa bang ipamukha sa'yo, Belmonte? Sa tingin ko kasi hindi na. Alam mo na ang sagot? Kung masaya si Rosa sa piling niya, hindi sana siya iinom ng alak ngayon para lang makalimot. Kung masaya si Rosa, tunay na ngiti ang papakita niya at hindi yung peke. Wala kang alam, Montano. Hindi mo alam kung... Hindi ko na kailangan pang malaman, Belmonte. Mas una kong nakilala si Rosa. Putol ko sa sasabihin nito. Tiningnan ko si Rosa habang payapang natutulog to. Nakakita ko sa mukha niya ang paghihirap. At kapag sumuko na siya sa'yo, matalim kong tiningnan si Patrick. Ako ang sasalo sa kanya. Wala siyang karapatang sakta ng babaeng mahal ko. Nagpalitan kami ng matatalim na tingin sa isa't isa. Nakakuyom ang kamuo naming dalawa. Hindi ko nahahayaang maging malungkot si Rosa. Aba, puta. Mahal na mahal kong babaeng tinatrato niya na parang wala lang. Mabait si Rosa. Karapat dapat siya sa isang taong hindi siya sasaktan.
Bakit ba kasi hindi na lang ako, Rosa? Ako na lang. Nakita ko, papalapit sa kinaroroonan namin sila Choi. Marami na palang nanonood sa aming mga bisita. Marami na kaming nahatak na atensyon. Easy lang tayo, pre. Huwag natin sirain ang party ni Mama. Hindi pinansin ni Patrick ang sinabi ni Choi. Naglakad lang to papunta sa gawin ni Rosa. Walang silbing but yon. Ako dapat ang gumagawa nun kay Rosa. Ako dapat ang kasama ni Rosa ngayon. Pinipigilan ko ang aking sarili. Nasa pakin si Patrick. Dahil alam kong kapag ginawa ko yon at nalaman nitong ako ang may gawa nun, kasusuklaman niya ako. Natatakot ako na baka magalit sa akin si Rosa at layuan ako. Hindi ko kaya pang malayo sa kanya. Marami na ako na isakripisyo para sa kanya. Ang tayong nagawa ko lang ngayon ay ang tignan ito habang buhat ni Patrick. Papunta to sa direksyon ng kinaroroonan ng hotel. Naramdaman ko ang kamay ni Troy na humawak sa balikat ko. Patrick's POV. Agad akong pumasok sa elevator pagbukas niyon. Tinignan ko ang babaeng buhat-buhat ko ngayon. Huminga ako ng malalim. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko sa kanya. Tumingala ako at pinagmasdan ng pag-iiba ng numero sa itaas ng elevator. Hindi ko alam pero gustong-gusto kong nasa bisig ko siya. Patrick, ungol nito. Para may kung anong mainit na kamay ang umahaplos sa puso ko. I love you. Hindi ko dapat ang nararamdaman to. Kinamumuhian ko ang babaeng to. Ano pa bang dapat kong gawin para lang mawala ang nararamdaman niya sa akin? Ang gusto ko ay ang kamuhian niya rin ako. Gusto kong mawala ang pagmamahal niya sa akin. Mahal ko si Maxine. Siya lang seryoso ko ng ganito, kaya hindi ko matanggap na iniwan na niya ako. Ayos lang sana kahit iwan na lang niya ako nung kasal namin o kaya tumakbo siya. Mahanap ko naman siya kaso shit. Bakit kailangan niya pa ako itali sa kakambal niya? Ang hindi ko maintindihan, nakakaramdam ako ng inis kapag may kasama siyang iba. Parang gusto kong sapakin yung lalaking nilapit sa kanya. Hinalikan ko to sa noo. My walls already has a crack because of you, Rosa. Rosa's POV. Napaungol ako dahil sa sobrang sakit ng ulo ko. Konti lang naman na nainom ko kagabi. Bakit ganito siya kasakit? Pabangon na sana ako pero may mabigat na bagay na pumigil sa akin. Pagdilat ko'y nakita ko agad ang natutulog na si Patrick. Nakayakap ang braso nito sa bewang ko at nakadaga ng hita sa hita ko. Anong ibig sabihin nito? Sa tabi ko natulog si Patrick? Pagkatabi kami at nakayakap siya sa akin. Nananaginip ba ako? Maaga pa. Ungol nito. Mas isiniksik pa nitong ulo sa leeg ko. Nanindig ang balahibo ko dahil ramdam ko ang init ng kanyang hininga doon. Parang nawalang biglang sakit ng ulo ko. Patrick? Shit! He cussed. Napatayo siyang bigla. Hindi niya ako tiningnan. Natataranta niyang binuksan nito ang pinto ng balkonahe at lumabas doon. Umupo ako at sumandal sa headboard habang nakangiting tinitingnan ang pintong nilabasan ni Patrick. Pinagmasdan kong paligid at nakita ang palangganang may lamang tubig at may bimpo pang nakasabit doon. Napansin ko rin ang basong may lamang tubig at sa tabi noon may mga gamot. Mukhang inilagaan niya ako kagabi. Nakaramdam ako ng tuwa sa puso ko habang ini-imagine si Patrick na inaalagaan ako. Sayang lang at di ko maalala dahil lasing ako. Ito pa rin ang damit na suot ko kaya hindi na ako dapat pang mag-alala. Ininom ko ang gamot bago tumayo. Naglakad ako patungo sa pinto ng balkonahe. Nilapitan ko si Patrick. Sinindihan nitong sigarilyong nasa bibig. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam na naninigarilyo ka pala. Ibinuga nito ang usok. Agad ko namang tinakpan ang ilong ko para hindi ko yun masinghot. Mahirap na't baka atakihin pa ako ng hika. Do not be carried away. Asawa mo lang ako dahil sa isang pagkakamali. Huwag mag-butt in. Back to normal. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Salamat nga pala sa pag-alaga sa akin. Pinatay nito ang sigarilyo at hinarap ako. Magbihis ka na, sa baba tayo mag-umagahan. Ililibot din daw tayo ni na Tita Vicky sa buong villa. Nagtaka ko. Ang alam ko isang araw lang kami dito. Yon kasi ang napagkasunduan. Ha? Hindi pa tayo uuwi? Gusto mo na ba? Malamig na sabi nito. Umiling ako. I mean, baka kasi may mga meeting ka pa. Pinakancel ko. Lahat. I want to loosen up for a bit. This place is a great spot. Sabi nito habang ginagala ang mata sa paligid. Okay. Simple kong sabi bago tumalikod. Agad akong pumasok sa banyo at naligo.
Sana masolo ko ngayon si Patrick. Yung wala siyang kausap ng mga businessman o kaya wala tong pinagtitripan na babae. Yung ako lang. Pero asa lang ako, di ba? Natapos akong maligo, ngayon ko lang napagtanto. Nakalimutan ko pala ang mga damit ko sa labas. Binalot kong sarili ko sa tuwalya at lumabas ng pinto. Napako ko sa kanitatayuan ko na makita si Patrick nakaupo sa gilid ng kama namin. Nakabihis na rin ito at nahalata akong basa ang kanyang buhok. Naligo siguro siya sa banyong nasa kusina. Lumabas ka muna, magbibihis lang ako. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng tapang para tusan si Patrick. Tumaas ang isang sulok ng labi niya. Pagkatapos kitang alagaan kagabi, susungitan mo lamang ako. Ngayon? Nangatog ang tuhod ko dahil bigla umihip ang hangin. Hindi pala naisara ang pinto ng balkonahe. Kaya pumapasok doon ng hangin. Magbibihis ako kaya umalis ka na. Tumayo ito at lumapit sa akin. Patras na sana ako nang di lang niya hinapit ang bewang ko. Halos magkalapit na ang mukha namin. May mapaglarong ngiti pa sa labi nito. Go on, put your clothes on or else you will catch a cold. Nag-iwas ito ng tingin. Humigpit ang hawak ko sa buhol ng tuwalya. No, not in front of you. Baka naman gusto mo ako pang mabihis sa'yo. Itinaas nito ang kamay. Napasingha pa ako na makitang hawak ito ang bikini top ko. May kislap sa mata nito na hindi ko na mabasa. I won't mind. Mabilis kong kinuha yon. Bastos! Nagpumiglas pa ako sa hawak nito. Na makawala agad kong kinuha ang bag ko na nasa gilid ng kama at tumakbo papasok sa banyo. Naguguluhan ako sa pinapakita sa akin ni Patrick. Pagod na ata siya, nasaktan ako. Kaya ngayon pinaglalaroan niya naman ako. Lumabas ako ng banyo pagkatapos ko magbihis. Hindi ko to matitigan. Tara na, gutom na ako. That is right, Rosa. Keep on using that fierce mask of yours. Let's see how far you can go. Tahimik ako habang nakasunod lamang kay Patrick. Huminto to sa may elevator at pinindot ang open button. Nang magbukas iyon, agad kaming pumasok. Kaming dalawa lamang ang nasa loob noon. Naramdaman ko ang kamay ni Patrick na humahawak sa kamay ko. Humigpit ang hawak ito sa kamay ko. Nang tinangka iyong kunin. Gusto kong magalit. Gusto kong magwala. Gusto ko silang sumbatan. Pero hindi ko kaya kasi baka mawala sa akin yung mga maliliit na bagay na taging nagpapasaya sa akin. Pinaharap niya ako sa kanya. Nanginginig ka. Ganito ka ba talaga katakot sa akin? Hindi na kita maintindihan. Ako rin. This is not me. Idinikit niya ang katawan ko at ibinaba niya ang ulo niya para kunin ang labi ko. Oh my! Naghiwalay kami dahil sa sigaw na yon. Pinunasan ko ang labi ko bago tinignan si Tita Vicky. Hindi ko nakita, wala kaming nakita. Diba, Riker? Ngayon ko lang napansin si Riker na nasa gilid pala ni Tita Vicky. Parang may tumusok sa puso ko na makitang sakit sa mata nito. Bumaba ang mata nito sa kamay namin ni Patrick na hanggang ngayon magkahugbong pa rin. Napayoko ako. Ayoko nang makitang sakit sa mga mata niya. Tita, mabuti naman at bumaba kayo. Ang balak talaga namin ni Riker, sunduin na kayo eh. Nakangiting sabi ni Tita Vicky. Breakfast is ready. Such a morning surprise. Tara na? Nauna nang naglakad si Riker. Pagkatapos ay si Tita Vicky. Nahuli kami si Patrick. Why did you kiss me? Bulong ko pero sapat na para marinig ni Patrick. Not now, Rosa. Madiing sabi nito. I need answers. Now. Naguguluhan na ako sa pinapakita ni Patrick. Humarap ito sa akin. Huwag kang makulit. At di na ako nagsalita pa. Nauna na ako maglakad kesa sa kanya. Napadpad kami sa isang seafood restaurant. Sa restaurant na to, ikaw mismo magbabalat ng pagkain mo dahil masarap daw ang seafood kapag ikaw mismo magbabalat. Ang taang kinukutsara lang kanin. Umupo ako sa upuang nasa kaliwa ni Tita Vicky. Si Patrick naman humatak ng upuan sa tabi ko. Bigla naman bumukas ang pinto ng restaurant at pumasok sina Christoph at Troy. Nagtatawanan ng mga to habang palapit sa kinaroroonan namin. Halos lahat ng kababaihan napapalingon habang naglalakad sila. Wala silang suot na pang-itaas kaya't kitang-kita ang mala-perpektong katawan nila. Narinig ko pang may kutsara o tinidor ang nahulog. She tied me on the bed, dude. Tinig kong sabi ni Christoph. Boys! Napansin kong napasapo si Tita Vicky sa noon niya. Wait,
Are we talking about Lassie Estrabo? Tanong ni Troy. Mukhang wala silang pakialam kung sino man ang makakarinig sa pag-uusap nila. Proud as? Yes, kumpirma ni Christoph. Inalikan nilang dalawa si Tita Vicky at pagkatapos umupo sa tabi nito. Humalakak si Troy. Great lay, Christoph, Roy, do you want me to cut your silful tongues? Mataling nasabi ni Tita Vicky. Malamang ayaw rin niyang usapan nila Christoph at Troy. Umiling si Troy. No, ma. My tongue is my second asset. What's first? Napalingon ako kay Patrick na magsalita ito. Mukhang vibes talaga sila ni Troy. Tumingin siya sa akin na mahuli niya ako nakatingin sa kanya. Nag-iwas agad ako ng tingin. Can't you guess it, man? Di makapaniwalang sabi ni Troy. Of course, it's his dimple. Singit agad ni Riker. Tinignan ko siya. Kanina nakangiti ito, batid ko pa rin ang lungkot sa mga mata niya. Siniko ni Troy si Riker. It's my sword, you douchebag. Boys talk. Damn it. What? Man, your hotdog does not exist. Natatawang sabi ni Christoph. Boys, your topic is disgusting. Hindi ko mapigilang sabi. Nasa pagkainan tapos ganun ang pag-uusapan? Grabe. Manners, sabi ni tita at sumubo ng crab meat. Just eat. Nagsimula na kaming kumain. Habang nagbabalat ako ng hipon, napansin ko nahihirapan si Patrick sa pagbabalat ng alimango. Seriously, hindi siya marunong magbalat ng alimango? Napabuntong hininga ako at lumapit sa kanya. Hindi ganyan, bulong ko sa kanya. Kinuha ko sa kamay niya yung alimango. Ganito, tanggalin mo muna to at saka mo palang pwedeng ibuka. Nilapag ko sa plato yung alimango. Hipon, pagbalat mo rin ako ng hipon. Bulong nito sa akin. Naramdaman kong mainit na hininga nito sa tenga ko. Okay, ang tamad naman ito. Binalatan ko yung hipon na nasa plato ko. Ilalagay ko sana sa plato ni Patrick pero kinuha nito ang kamay ko at inumang sa bibig niya. Narandig ang balahibo ko na maramdaman ang labi nito sa kamay ko. Hindi niya pinuputol ang tingin namin habang sinusubong hipon. Nag-init naman ang magkabilang pisngi ko. Parang tumalon ang puso ko nang gawin ngayon. Biglang kumalabog ang lamesa. Nagulat ako kaya't naputol ang titigan namin ni Patrick. Napalingon ako kay Riker na ngayon naglalakad palayo sa amin. Pasara nitong kinalabog ang pinto pasara. Ano nangyari doon? Nagtatakang sabi ni Tita Vicky. Sabay tumingin sa amin si Christoph at si Troy. Napayuko ako at kinagata ibabang labi. Nagka-diabetes, sabay nilang sabi. Nga pala, hindi ko na kayo maitutour. May darating kasi akong bisita, so nakangiting sabi ni Tita Vicky. Okay lang, tita. Kain na namin ang asawa ko. Napatingin ako kay Patrick. Asawa ko? Okay. Eto naman kasing dalawang na to Manchuchicks yan. Sure ako. Inesmera ni tita ang dalawa niyang anak. Ma, ikaw pa rin naman ang number 1 girl namin Baby boys mo kami, di ba? Natatawang sabi ni Christoph. Inumang nitong kutsarang may lamang kanin at ulam sa bibig ni tita. Sinubo naman yun ni tita at tinawi ang buhok niya sa kanyang tenga. Pagkatapos silang kumain, agad din kaming nagsarilihan ng lakad. Hanggang ngayon, hindi pa rin maalis sa isip ko ang ginawa ni Patrick kanina sa harap nila tita. Di ko makuhang itanong kay Patrick kung bakit niya ginawa yon dahil nagiging kamatis ako sa pula. Hinila ako ni Patrick papunta sa mga jet ski. Napanganga ako nang hubarin niya ang kanyang fitted sando at tumarap sa akin. Hinubad ko rin ang suot kong sarong at ang tanging natira lamang ay ang swimsuit ko. I saw his muscle tense and his eyes roamed my body. Nakaramdam tuloy ako ng hiya. Nilahad nito ang kamay sa akin. You sure this is safe? Alangan ko. May ngiting sumilay sa labi niya. Aha? Ikaw na lang. Di naman ako marunong dumangoy Umatras ako. Dagdag pasanin mo lang ako dyan? Patalikod sana ako nang biglang may mga brasong pumalibot sa bewang ko para pigilan ako sa pag-alis. Napasinghap ako na maramdaman ang matigas na dibdib ni Patrick sa likod ko. Trust me a little bit, wife. Naramdaman kong mainit niyang hininga sa tenga ko pero hindi yun na nakapagpatigil sa akin. He called me his wife. Dahil sa nakikitang pagkagusto ni Riker kay Rosa, selos na kaya ang nararamdaman ni Patrick? Magkaroon na kaya ng pawang sa puso niyang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.